Good evening kabayan! Si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box dito sa Houston. Meron tayong caption na nilagay sa taas, pati utot pwedeng maibintang. Totoo yan, nangyayari po yan. Meron tayong customer na kumuha ng resibo sa mga drop off namin. Pagkatapos ay pinadala niya sa ibang cargo company. Yung cargo company ay inilipat yung impormasyon sa ibang resibo, yung resibo nila. So ginamit nila yon dahil mas mura daw. Pero nung ginagawa yung yung proseso, napapansin niya hindi ganyan yung nakikita ko ng mga picture at mga video na sinasabi ni Dupont kapag gumagawa siya. Akala niya siguro ay pare-pareho lahat ng company na iba-iba lang ang pangalan ng magpi-pick up. Magkakaiba po yan, kaya po magkakaiba ng presyo, iba-iba po ang resibo. Ngayon nagreklamo siya dahil yung box niya August pa lang daw, hindi pa nakakarating hanggang ngayon. Kung sa amin po yung mangyayari talagang magwawala ako, magagalit ako sa kanila kasi bakit kinabot ng ganun? Wala namang gera pa, tapos na yung Christmas season, bakit nangyayari yon? Pero nung tinignan ko yung tracking number na binibigay niya na resibo, ibang resibo na. Tapos yung isang resibo namin. So babaguhin natin ngayon yung sistema. May mga tayo agent siguro or drop off tayo nagbibigay ng resibo ng advance kapag bumibili ng empty box o kaya nagpadala. Pakisabi po sa kanila, sa mga agent, wag nyo munang bibigyan ng resibo ang customer dahil hindi natin sigurado kung sa atin niya ipadadala yan. Katulad nun, pinadala niya sa ibang company at iniisip niya tayo yung may kasalanan. Tapos sabi niya, dumating yung box niya April, August pa pinaalis. So September, October, November, December, January, February, March, April. 8 buwan bago nakarating. Anong company ba yung ginamit niya? Hindi ko na sasabihin. So, kumbaga sabi ko sa kanya, alam mo ate, ganito yan, yung problema na nangyari sa'yo, parang utot niya, binibintang mo sa akin. Hindi naman ako yung gumawa, hindi naman kumpanya namin. So, kasi pagka ganyan, makikita mo sa tracking online kung magkakadili, ano nangyayari. At kunyari, na-backload ka, ginagawa namin kapag na-backload, hindi matawagan yung contact mo. Ikaw na ngayon na sender ang kukontakin namin dito. Hindi na matawagan, bigyan mo pa kami ng isa pang number or baka mamaya yung pinadadala mo wala na ro sa lugar, lumipat na ng bahay. So hindi yun maaring umabot pa ng kahit nga 5 buwan, malabo mangyayari sa atin yan Yun, 8 buwan, kawawa naman. Sabi nila, nagsara na daw yata yung kumpanya na yun. So hindi ko alam kung ano nangyari talaga. So tigilan na lang po natin yung mga ganun na magbibigay o kumukuha ng resibo ng advance tapos hindi naman pala ipapaship sa amin dahil nabubulag sila sa mura na presyo. Mamaya explain ko sa inyo, may catch po yun, yung mga mura na yun kasi hindi nila ma-deliver sa iyo, sa customer mo, sa customer nila ng ganung presyo lang. May mga catch yun at may mga magiging problema ka. Unahin muna natin yung shipment natin. Malapit na po tayo mapuno para sa April 16 natin na shipment. Ang ETA sa Manila ay June 13. Ang ETA sa Cebu Seaport ay June 16. Ang ETA sa CDO ay July 16. Yung susunod naman natin na shipment sa April 23 ay ETA ay June 20 sa Manila Seaport. Sa June 23 naman sa Cebu Seaport. July 23 naman kapag Cagayan de Oro. Yung CDO po Cagayan de Oro Seaport po yun. So nasabi na natin yung meron tayo po mga drop off na mapupuntahan. Meron tayo sa Pearland, yung sa may Bread and More and Sari-Sari Store, katabi po siya ng TJ Filipino Cuisine. Meron po tayo dyan sa may KT, dun sa may Mason Road, yung Tinda Filipino Store. Nagbebenta rin sila ng box at drop off din sila. Kaya parang ganoon din sa Pearland. Meron din tayo sa Conroe, yung mga taga North Conroe po, meron tayo dyan yung Pinas Asian Store. Ngayon po meron silang restaurant. Pag dumalo po kayo, mag-grocery kayo, kumain na rin po kayo doon sa kabila sa restaurant nila. At pwede na rin kayong mag-drop off doon o bumili ng mga empty box. Doon pwede kang humingi rin ng resibo namin ng advance. Pero siguraduhin nyo po na ipadadala nyo sa amin, huwag nyo pong gagamitin sa iba. Kasi pag bumibili ng empty box,
natatrust na kaagad kayo ng mga drop-off or mga agent namin, minsan humingi kayo ng resibo na pipilapan nyo, dahil marami kang isusulat, o gusto mo malaman kung ano yung mga kulang na maaari mong ilagay. Actually, kung ano yung nasa box na sulat, na susulatan mo na linya, yun din yung kailangan natin sa resibo. Tapos yung checklist mo, yung packing list mo, pwede mong isulat sa resibo or pwede mong ilagay sa loob ng box or itiklop mo na lang, itape mo sa gilid ng box. Hindi po masyadong mahigpit ngayon sa customs sa Pilipinas. Ang inaalala lang po natin ay yung magkakaroon ng conflict sa Taiwan at sa China. Kapag nangyari po yun, meron tayong contingency plan para doon. Okay, mabalik tayo doon sa utot. Pati utot pwedeng maibintang sa iba. Maaring binibintang yan talaga sa iba ng mga ibang customer. Kasi iniisip nila lahat ng company ay isa lang at nag-share. Hindi po, isang company, kanya-kanyang container po yan. At wala pong may-ari ng mga barko na balikbayan box. So nakiki-load sila sa mga barko na yun. Kumbaga parang eroplano, may ticket ka. Kapag mura ang ticket mo, maraming stopover sa eroplano. Ganon din yung sa barko. Kapag ang container mo, ang ticket mo ay mura, marami kang stopover. So matagal kang darating sa mura, ganon din sa eroplano, ganon din naman sa barko. Yung stopover nila, hindi na natin alam kung saan sila pupunta doon. Tapos yung magiging problema nila doon kung magtagal. Kasi karamihan ng mga murang ticket at murang mga container na makukuha mo, ang barko niyan ay malalaki masyado. Ibig sabihin, volume sila. Napakaraming isasakay at matagal bago sila makaalis kada port. Dahil marami silang ibababa at magsasakay ulit sila doon na papunta naman na biyahe. Kasi po, hindi lang po isang biyahe nahihinto na doon. Hindi, paikot-ikot yan. Lahat ng mga kontinente iniikot yan kung saan sila maitatapon ng kumpanya nila, saan sila mapapadala. Kasi kukolekta sila ng container, dadrop nila, naglo-load ulit sila roon ng para sa kanila. Bakit tayo nagta-transship? Nakalagay sa online natin, for transship siya. Kunyari po, transship sa Taiwan or sa Korea or sa Hong Kong or sa may Singapore. Dahil malaki po masyado ang mga barko, hindi kaya ng seaport natin sa Manila ang sobrang lalaki. Kasi hanggang 3 crane lang ay tatapat doon. Kapag kumuha ka hanggang 4, hindi na kakayanin. Wala nang mapabibigyan sa iba pang mga barko na mag-unload. Kaya po mas maliliit. Ipapunta mo ng Cebu, ganun din, maliit na yung sa Cebu, kaya yung from Manila dadalhin sa Cebu, yung from Cebu dadalhin naman sa Mindanao. Kaya po magkakaiba sila ng ETA. Ang presyo natin ay nag-iiba dito lang sa drop-off. Dito lang sa pick-up na zip code nyo. Sa drop-off, puro sila flat rate. Sorry, pareho po lahat yun. So, ito yung touch ng ginagawa sa inyo na sinasabi nyo mura, kaya kayo nagtatry sa iba. Tapos babalik kayo sa amin, naluwaan, malungkot. Kasi bugbog yung box mo, pisat, nanakawan, nasyadong delay, hindi makontak yung customer service. Wala kang litrato ng box mo para ipaglaban mo, wala kang litrato ng resibo mo dahil hindi mo mahanap at pinatatagal sa iyo ng ng customer service nila. Hindi po namin ginagawa yun. Sa amin, pag pick up pa lang, sinisil tape po yan. Sa ibang company, sinisil tape yan sa warehouse sila. Bakit? Gusto nila makasave ng time dahil nga sobrang mura. Gusto nila makakaalis niya kagad sila sa iyo. Wala silang oras na bayad na para dyan sa ginagawa nila sa inyo. So, hindi nila ma-seal tape yan. Kapag di nila ma-seal tape yan, mangyayari, si-seal tape nila sa warehouse. Kung sakaling nawalan ka ng nawalan ng laman yung box mo, nangyari yun doon sa warehouse malamang or sa Pilipinas. Kasi yung mga kumpanya na yan, yung seal type nila rito, meron din seal type sa Pilipinas. So, pwede nilang alisin at ipalitan. Maaari nilang gawin yung ganun. Tapos, wala kang litrato. Kami, meron litrato binibigay sa customer. Kasama yung resibo. Kung mawala mo yung resibo, meron litrato sinend sa'yo. Pwede namin balikan kung tinatanong mo, Kuya, nawala ko resibo, ano ba yung tracking number ko? Kung nabura ko naman, sakali, dahil nagbago na ako ng cellphone, dahil napununan mga picture, meron ka pa rin na-receive na text sa akin nung araw na yun na pinick up. May makukuha ka na kopya ng resibo. Hindi lang ng box mo. Kahit isang beses mo lang ma-picture lang ng resibo o picture lang ng box mo, makikita mo na yung tracking number mo.
Sa pagtatrack online, tinuturo naman namin yun. Bago umalis, sinasabi ko ganito ang tracking, pagtatrack online. Dahil alam ko, marami pa rin magtatanong, kahit itinuro na, marami pa rin magtatanong na papaano to ginagawa. So, ganito. Pinipicturan, pinipicturan, may customer service, tapos meron tayong online tracking. So, online tracking, inaasahan namin na yung mga agent, ipadala ka agad yung resibo pagka-pick up, para kung sakaling may mangyari, meron kasing ibang company dati na nangyari na aksidente sila, tilapon yung mga gamit, mga resibo na wala, nilipad na, wala silang kopya. Kami, meron ka pa rin kopya dahil sinend na. Kung makuha yung cellphone, nandoon yung mga send item nandoon. O kaya na-send na sa mag-e-encode. So yung kopya mo ng resibo mo, meron ka na rin kaagad doon sa nag-encode. So sinasabi ko to, hindi ko sinisikreto to na strategy dahil masipag kami sa paggawa ng ganun. Yung ibang cargo company hindi ginagawa yun. Kaya kapag nawala na lang resibo, hindi nila alam. Nagkakatamara na, susulat ba ako, kopyahin ko pa ba yung sa box na yan? Hindi nila malaman. Ngayon, masiship natin, bahala na sila dyan. Isa yun sa reason kung bakit nawawala yung mga box ng ibang company. Dahil nawala na ng resibo, pero sinakay na sa container yung wala kang tracking online, wala ka rin picture, wala kang proof. Tapos magke-claim ka, hindi mo makaklaim yun. Kawawa ka sa ibang company na yan. Kaya umiwas ka sa ganun na diskarte ng ibang company. Hanggat maaari, humingi ka ng picture. Sabihin nyo, buti pa si DuPont, yung DuPont company na Balikbayan Box ay nagpipicture, nagsasend, para bigyan din kayo. Ngayon, kung kaya nilang gawin yun, talaga kasi nagtitipid sila dahil mura-mura nga ang presyo na ginagawa nila. Mahirap yun i-deliver. Sasakit ang ulo na magdi-deliver dahil hindi sila bayad ng tama. Kasi yung gastos dito, hindi mo matatawaran. Pagdating sa Pilipinas, pinapabid o tinatawaran nila. Yung mga tao doon papayag dahil marami masyado, pero magugulat sila ang bibigat pala ng box na i-deliver nila. Wala silang pang hotel, wala silang pangkain. Saan sila kukuha ng pangkain tsaka pang hotel? Matutulog sila sa truck. Meron silang hotel. Kung isang linggo sila sa truck, tapos makikiligo lang sa mga stopover ng mga area, papaano na yung pagkain? Dahil wala silang per dime. Saan sila kukuha ng pagkain nila? Mga dilata, syempre. Isipin nyo kung saan galing yun. Kung nasa loob sila ng truck, nakasama ang mga box nyo. Hindi ko sinasabi na lahat sila ay ganyan. Pero may mga matutokso na ibang contractor na ibang company na gano'n kung hindi mo sila binabayaran ng tama. Kaya dapat magbayad ka ng eksakto at tama para yung mga tao mo masaya mag-deliver at hindi sila gagawa ng kalokohan. At hindi sila sandali lang, pang matagalan sila sa kumpanya. Kapag ka loko-loko sa amin, tanggal ka. Masyado kang maangas, masyado kang maloko, lasing ka kapag mag-deliver ka, kinakausap mo tanggal yun. Alam mo, may na-experience na rin kami mga ganun sa ibang company. So, iniisip namin, wag sana mangyayari sa amin yun. So, shoutout natin si Ate Jenny. Ate Jenny, yung box mo, okay na yun. Joey! Si Joey. Siya ang may-ari ng Bread and More, yung drop-off natin dyan sa may Perlan. Kapatid, pupunta ka ba ng Austin o Dallas bukas? Bukas ba o Monday? Si Binti Ana. Ate, yung box mo nakaalis na yun Yung pinadala mo nung nakaraan, yung mister mo na gano'n, kasi busy ka daw, meron ka daw pinuntahan na kaibigan mo na meron daw sakit. So, sinabi ko sa kanya, kumusta na lang sa'yo dahil wala ka. Pero ganoon din, di ba? May picture ka na nare-receive. May hawak ka. Ibang company, hindi nila ginagawa yon. Tapos yung ibang company, hayaan nila yung box mo na mapangit ang itsura at hindi secured. Sa amin, sinisecure namin yung box mo. Kung nakita namin na napakatipid mo mag-tape, mahirap man sa aming sa aming oras na kunin pa yon, ginagawa namin yon kasi nandito sa amin yung malasakit. Binabago natin yung diskarte para mag-compete yung ibang cargo company at magiging masaya ang mga sender katulad nyo, mga customer namin. Ginagawa namin talaga ng malasakit yung box nyo. Inaalagaan namin. Kunyari, nakita kulang sa tape, dagdagan ng tape, lagyan ng seal tape, pipicturan. Kumbaga, pinicturan namin, may laban ka na kaagad. Kasi honest kami. Yung pangalawa, napaganda namin yung box mo. Kasi gusto namin dumating yung box mo na
parang regalo. Ayaw namin ng bugbog na bugbog. Siguro, kung sobrang bigat ng box mo, malamang siguro makakuha ka ng medyo kupi na box kasi papatungan yun. Pag hindi naman masyadong kabigatan, maganda yung box mo kasi nga sa ibabaw yun ilalagay. So normal lang, kunyari, ang bigat ng box mo mga 180 to 100 pounds to 300. Sa ilalim talaga yan. Siguraduhin mo lang na matigas yung box mo at matibay ang pagkakagawa mo. Kaya pag minsan nakita ko gano'n sobrang bigat, ako na mismo, nilalagyan ko ng dagdag na tape, lalo na yung mga corner, kasi yun ang sumasabog kapag nababagsak. Lalo na kapag ang box ginamit ng customer ay yung recycled. Yung recycled box, lagyan mo nga lang ng strap yun, napupunit na. Yung sa amin, pag nilagyan mo ng strap, makukupi siya pero hindi siya mapupunit. Pero inaayawan pa rin namin yung yung may strap kasi yung lugs noon, yung pinagduktungan ng plastic na strap, matigas yun at matutulis na dahil krinimp nila yun para magsara. So kapag may napatong doon na isa pang box, ini-slide, gas, hiwa yung box. Kawawa naman yung magagasgas. Kung ikaw naka-strap ka, okay lang sa'yo. Pero yung madadamay, kawawa naman. Magiging problema namin doon. Pati kami ng mga sender, shipper, magkakaroon ng mga complaint. Yung box ko, kuya, gas, box ko, nangihiwa ng lugs. Dahil doon. Kaya minsan, kapag nakikita ko na ganun yung box ng customer, tinatanggal ko na yung strap. Kasi may seal tape naman. Yung strap na yan, hindi ka pa rin safe dahil may mga strap na nabibili sa Pilipinas. Madali lang yun kung kulay na gray, kung kulay na black, dilaw, puti, blue, lahat sila, meron sila noon. Pwede lang palitan yan. Kaya hindi namin ina-advise yun Una, yung strap, mas maganda siya para sa kahoy, hindi para sa box. Marami dyan nagsasabi na Balikbayan Box Company, naka-strap naman yan, kaya ba malabo malabo, pero pwede. Diba? Hindi pwedeng, hindi nila masabi sa'yo na 100% na hindi yan nabuksan. Kasi may strap doon. Sa amin, yung seal tape namin, wala silang ganun. Tsaka pag tinilit mo, yung matagal na naka-tape namin na seal tape, pag pinilit mo, pag tinanggal mo yun, magiging transparent na yun pag binalik mo dahil yung puti ng tape namin, didikit na ron, hindi mo na maaalis. So, pag binalik mo, hindi mo siya may saswak. Dahil iba-iba na yung itsura na mahalata mo talaga. Yun yung mga kakaiba na hindi magkano magpadala from Houston to Laguna. Depende po yan sa zip code nyo or address nyo kung saan ang pick up. I-private message nyo po sa akin yung address nyo para makompute natin yung mileage ng pick up dyan sa inyo. Tapos, yun na po ang rate nyo kahit Luzon, Visayas, Mindanao. Isa lang po ang presyo niya kasi isang container lang ang gagamitin para dyan. Yung mga iba na katulad ng mga tanong na ganyan ni Samela Ataway, ang ganda ng pangalan mo kabayan Urig din, katulad namin. Message nyo lang ako sa private message mamaya. Sasagutin ko po yan, yung mga tanong nyo. Pero para yung baka naman pati na naman maulit na naman itong sinisisi sa amin, yung utot ng iba, itinuturo sa amin na parang kami umutot. So yung mga nangyayari na gano'n yung nagbigay ng resibo sa customer, tapos ginamit niya sa ibang company nagpadala, yung ibang company nililipat lang nila yung sa resibo nila, yung ginagamit nila. So wag nating sana bigyan muna ng advance na resibo kung hindi naman nila ipadadala. Pero kung yung mga trusted na mga customer na sigurado, ako may mga suki ako na humihingi, ini-explain ko sa kanila, wala ka ng choice, ginagano ko dahil masisira kami sa iyo kapag pinadala mo sa iba o masisira ka sa amin. Mas maganda wag ka muna kumuha ng resibo para may choice ka sa iba pang company. Actually, meron pa rin siyang choice. Kaya lang, sinasayang niya yung resibo namin. Tapos, ilalagay ko sa pangalan niya yung receipt number na yon. And that maaari kasi ayaw namin lumalaktaw ng numbering para sunod-sunod lang. Kunyari, ang hawak ni kapatid na Joey, series ng 5,000 to 6,000, kanya yon. So, pag binibigyan niya sa customer, ililista niya, ito, ikaw binigyan ko nito. Kapag lumaktaw na ilan ng mga araw, ilang buwan na, hindi para nakuha itong resibo na to, ibig sabihin, nagpadala ka sa ibang company. Kung nasayang isang resibo, may bayad din yan, yung pinapagawa namin. So, hindi yan basta libre lang na itatapon lang pag ayaw na.
At saka nakakasira yan sa accounting namin na kasi nilalayo mo yung numbering. So, mas maganda kapag kumuha ka ng resibo sa amin, nag-advance ka, na pinagtiwalaan ka ng agent namin o ng mga drop-off, sa amin mo rin ipadala. Para ma-experience mo rin, kunyari bago ka pa lang, ma-experience mo rin yung quality ng serbisyo namin, yung pag-aalaga at pagmamalasakit. Meron na akong mga customer na gano'n na lumipat, nag-try sila kasi may bagong company daw na letter L, ang bagong pangalan nila, pero dating letter A sila. So, tinanay niya. Umabot ng 3 buwan yung Metro Manila niya. Sumunod na shipment niya ng 3 buwan kasi ginagawa niya every 3 months, sinusundan niya na ng padala. Sumunod niya, sa akin niya na pinadala. Sabi niya sa akin, bakit yung sa'yo, dumatating ka agad sa akin sa Metro Manila? Yung sa pinadalahan ko na gano'n, sabi ko, ate, magkano bang presyo? Sabi niya, mura lang pinick up nila rito, 55. Okay, kaya nga, kaya ganyan lang nangyayari sa iyo. Huwag kang umasa na magiging maganda ang quality kasi nga mura din ang binayaran mo. Para kang bumili nga ng bag, mamili ka Louis Vuitton o Jansport lang na bag. Magkaiba 'yon. Yung Louis Vuitton mo, mataas ang quality, may value. Kahit na ibenta mo pa ulit, matatanggapin. Yung mura mo na yung Jansport, pag nagamit mo na, kahit second na yan, ayaw nang tanggapin niya, kahit pinamimigay mo, madumi niya, ayaw nila. So, yun lang yun, titignan mo rin yung value. Kaya meron mga company dito na masyadong matataas ang presyo nila, pero hindi ko sila sinisisi na ganoon ang presyo nila kasi inagandahan nila yung serbisyo nila. Pero, sa akin, pinag-aralan na namin yung mga magiging problema nyo sa lahat ng company. Hindi nila ginagawa itong ginagawa namin. Yung pipicturan yung box mo, tinetaypan yung box mo, binibigyan ka ng resibo na kopya, tinatrack online para sa'yo kung gusto mo. May customer service kahit madaling araw, nasasagot ka minsan. At meron pa kami minsan yung request na gustong madaliin, na kasi dumating na sa Pilipinas ay namamadali. Hindi ko nasasabihin anong proseso no, pero kapag gipit na po kayo, maaari natin gamitin yun. Kumbaga, extra ticket na para bilisan. Hindi yun magagawa ng ibang company. Malayong malayo. Tapos sa mga drop-off namin, convenient. Tumutulong pa sila pag binababa. Yung mga ibang drop-off company, na ibang cargo company, hindi nila tinutulungan yung mga customer pag binababa sa sasakyan. Sa amin, basta naandyan dyan, kunyara sa Tinda Filipino Store ka, papahiramin ka nila ng dali. Yun na yung tulong nila para madala sa loob. Kapag yung isa yung bantay na malaking macho doon na tutulungan ka, buhatin nyo hanggang sa loob kasi hindi niya nakailangan ng dali. Pag sa Bread and More naman, kapag naadya dyan si Joey, tutulungan ka niya na ibaba yun, yung box mo. Pero pag wala siya, yun lang ang problema. Kasi ang bantay doon ay babae, yung anak niya maliit pa na medyo pa yun, baka mapilay. Tapos yung sa Pinas Asian Store, maraming tutulong sa iyo doon dahil ang mga tauhan nila doon puro lalaki ang bantay, pati yata yung nagluluto sa kanila, yung waiter nila doon, lalaki din sa restaurant tutulungan kayo nandoon. Tapos sila nagbibigay ka agad sila ng picture ng mga resibo nyo para kung sakali na mawala. Meron pa nga instances na pinipick up ko na yung box nila, nakaalis na ako dahil minamadali ko dahil loading na ng gabi para makaalis na, naiwanan yung resibo sa kanya, hindi na ibigay sa akin. Madali lang yun, solve ka agad. Titingnan ko lahat yung mga picture na sinend niya sa akin, ipiprint na yun as scan copy, yun na yun, pwede na for submission yun. No, madali masolusyonan. Hindi katulad yung ibang company na nangyari may na-aksidente siya, yung driver nila, hindi nila mahanap yung resibo dahil nga nilipad na. Minalas yung driver, namatay. So, hindi niya rin ma-explain sino yung may bayad dyan na check-in na post-dated, sino yung may utang dyan. May mga gano'n, nagpapautang, nagpapa-post-dated. Masakit sa ulo yun yung post-dated kasi aalalahanin mo pa paano ginagawa nila. So, kabayan, masyado nang matagal yung atang live natin. In-explain ko lang po, wag niyo po sa amin ibibintang yung utot ng iba. Salamat po sa panonood. Yung shipment natin
na susunod ang April 16 at ang April 23. Meron din tayong April 30 pero ina-announce lang natin to, dala-dalawa lang muna kasi masyado mabilis o kaya kung gusto nyo, tignan nyo po sa mga post, nandun po yung advance na mga schedule ng shipment, nandun po sa schedule, magplano lang po kayo, i-adjust nyo, basahin nyo po lahat yun. Yung mga iba sinasabi kasi, nagpadala ko ganito, mabilis, magpadala ko ganito, hindi mabilis. Depende po sa season yun. Nandun din po sa mga post. Ano yun, at naka-template na yun. Ting post na ando doon yung scheduling for the whole year. Meron kang regular season, tsaka peak season, yung Christmas season. Salamat po sa panonood. Ito po si Dupont ng Dupont Balikbayan Box. Hanggang sa muli, good evening dito sa Houston, Texas, at good morning dyan sa Pilipinas. Salamat po, Dupont Balikbayan Box.